Meron po tayong napakainit na balita dito na nagmumula mismo sa Land of the Rising Sun. At yan po ay walang iba kundi ang Japan. Sino ba namang mag-aakala ng isang token na nagsimula lang bilang isang meme ay makakasama na ngayon sa hanay ng mga dambuhala gaya po ng Bitcoin, Ethereum, XRP at saka Solana. Ayon po sa balita natin dito kay You Today, yan itong si Shiba Inu or SHIB ay formal ng kasama sa lending expansion ng SBI VC Trade sa Japan. Yan, sabi po sa title dito, SHIB joins BTC, ETH, XRP, Solana in Japan, lending push via SBI VC Trade. Hindi po ito biro mga ka-crypto dahil ang SBI VC Trade ay isa po sa pinakamalalaking regulated exchanges sa Japan. Sa ilalim po ng kanilang Rent Coin Lending Program, ang mga SHIB holders ay pwede nang magpahiram ng kanilang mga tokens sa loob ng 28 days kapalit po ng yield o tubo na babayaran din sa SHIB. Kaya isipin po ninyo mga ka-crypto, si SHIB na dati ay tinatawanan lang, ngayon ay itinuturing na yield generating asset kasabay ng mga top tier cryptocurrencies. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang malaking development na ito at kung paano nito babaguhin ang ating tingin dito sa mundo ni Shiba Inu. Yan, simulan po natin ang tungkol sa green list at ang regulated framework ng Japan. Yan, bakit nga ba biglang naging seryoso ang Japan kay SHIB? Ang sekreto po ay nasa tinatawag na green list. Kamakailan lamang po itong si SHIB ay formal na isinama sa regulated framework ng Japan. Ibig sabihin ang mga financial services gaya po ng lending at saka yield generation ay legal na at protektado ng kanilang mga regulators. Sa Japan, napakahigpit po ng rules pagdating sa crypto. Kaya ang mapabilang sa listaang ito ay parang pagkuha ng Seal of Excellence mula sa gobyerno. Sa aking opinyon, napaka-importante po ng balitang ito dahil binabasag nito ang stigma na si SHIB ay isang shitcoin lamang. Ang Japan ay isa sa mga bansa na may pinakamalinaw at pinakamahigpit na crypto regulations sa buong mundo. Kung ang SBI VC Trade na pagmamay-ari ng dambuhalang SBI Group ay handang isama si SHIB sa kanilang lending program, ibig sabihin ay may nakikita po silang long-term value at liquidity sa asset na ito. Sa tingin ko, ang strategy po ng Japan ay gawing mainstream ang digital asset sa pamamagitan ng utility. Ang pagkakaroon po ng 28 days, ayan, 28-day lock-up period para sa yield ay nagbibigay ng stability sa supply ni SHIB sa loob ng kanilang exchange. Hindi lang ito basta-basta hype. Ito po ay institutional adoption sa pinakamataas na antas. Si SHIB ay hindi na lang basta nasa wallet mo para mag-antay ng moon. Ngayon ay pwede na itong magtrabaho para sa iyo habang natutulog ka. Isipin po ninyo ang laki ng kumpiyansa na binibigay nito sa mga Japanese investors na kilala sa pagiging konserbatibo. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa Rakuten Wallet at ang 5 million merchant adoption. Yan, sabi dito ay hindi lamang po ang SBI ang gumagalaw dito. Ang Rakuten Wallet na pagmamay-ari rin ng Amazon of Japan o Rakuten ay nagdagdag na rin ng SHIB sa kanilang platform. Ngayon, ang mga users ay pwede pong mag-trade ng SHIB laban sa Japanese yen at ang mas matindi pa rito, pwede nilang i-convert ang kanilang Rakuten points direkta sa SHIB. At heto po ang real-world utility part. Bagamat hindi mo pwedeng gamitin ang SHIB direkta sa checkout, pwede mo itong i-convert sa Rakuten Cash. Ang Rakuten Cash ay tinatanggap po ito
sa mahigit 5 milyong merchant location sa buong Japan sa pamamagitan po ng Rakuten Pay. Sa aking opinyon ay dito po natin makikita ang tunay na lakas ng Shiba Inu ecosystem. Ang pagkakakonekta sa Rakuten ecosystem ay isa po itong game changer. Isipin po natin ang mga loyalty points na nakukuha ng mga tao sa pagbili ng grocery o gamit sa bahay ay pwede na nilang gawing SHIB. Ito po ang tinatawag nating low barrier entry. Hindi mo na kailangang maging tech savvy para magkaroon ng crypto. Kaya masasabi ko po tungkol dito ay simple lamang. Ang Japan ang nagiging blueprint kung paano po dapat gamitin ang crypto sa totoong buhay. Ang conversion po ng SHIB patungong Rakuten Cash ay nagbibigay po kay SHIB ng purchasing power sa mahigit 5 million na mga tindahan. Kahit sabihin natin conversion lamang ito, ang daloy po ng pera at ang demand na mabubuo nito ay napakalaki. Pinapakita po nito na ang SHIB ay may exit liquidity sa real world, hindi lang sa loob ng isang exchange. Ito po ang dahilan kung bakit dumarami ang mga holders ni SHIB na umabot na nga sa 1.58 million as of April 2026. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang T. Rowe Price at ang active crypto ETF filing. Huwag din natin kalimutan ang nangyayari po sa West. Ang dambuhalang asset manager na T. Rowe Price, ayan, ay nag-file po ng amended S-1 para sa kanilang Price Active Crypto ETF. Ang planong ito ay isang actively managed fund na naglalayong bigyan ang mga investors ng exposure sa iba't ibang digital asset. Kasama po si Shiba Inu sa listahan ng 5 hanggang 15 cryptocurrencies or 5 to 15 cryptocurrencies na pwede pong pwede pong i-invest or investan ng fund na ito gamit ang kanilang quantitative models. Kaya sa aking opinion, kapag ang isang kumpanya ay kasing laki ng T. Rowe Price ay nagsimulang isama itong si SHIB sa kanilang ETF filings, ibig sabihin ay hindi na nila pwedeng baliwalain ang market cap at community strength ng Shiba Inu. Si SHIB ay hindi na lang basta community token. Ito po ay isa ng quantitative asset. Sa tingin ko, ang pagkilala po kay SHIB bilang isang Ethereum-based asset na nilikha ni Ryoshi noong taong 2020 sa loob ng isang legal na document ng isang US asset manager ay isa pong malaking sampal sa mga nagsasabing walang kwenta si SHIB. Ang quantitative models nila ay tinitingnan ang data, volume at liquidity at kung pumapasa si SHIB sa kanilang standard. Ibig sabihin ay may sapat po na depth ang market nito para sa mga institutional investors. Ito po ang simula ng institutional era para kay SHIB. Ang ETF inclusion na ito ay magbubukas ng pinto para sa mga pension funds at malalaking portfolio na dati ay Bitcoin at Ethereum lang ang tinitignan. Yan, sunod na pag-usapan natin dito ay ang dedicated asset description at ang future ni SHIB. Yan, sa filing po ng T. Rowe Price, binigyan si SHIB ng sariling description. Hindi lang ito nilagay doon ng walang paliwanag. Kinilala ito bilang isang asset na may structure at saka history. Kasabay nito ay ang balita ng Open AI Foundation CFO ay sumali sa isang $1 billion XRP Treasury at ang mga updates sa Bitcoin at saka Ethereum. At lahat ng ito ay nangyayari po sa loob ng isang morning crypto report kung saan si SHIB ay hindi na lang side news kundi bahagi na ng hot stories. Sa aking opinion, yan, sa particular po sa identity ni SHIB ay nagbabago na. Mula po sa pagiging dodge killer, si SHIB ay nag-i-evolve na bilang isang utility and lending asset. Ang pagkilala po sa kumpanya ni Ryoshi sa mga legal documents ay nagbibigay ng formal history sa token na ito.
Kaya, ayan, sa kabuuan, ang pagsama ni Shiba Inu sa hanay ni na Bitcoin, Ethereum, XRP at saka Solana sa Japan lending program ay isa pong historical na sandali. Hindi na ito usapin ng mga meme coins. Ito ay usapin ng regulated finance. Ang integration po sa SVI VC Trade at Rakuten Wallet ay nagpapatunay na si SHIB ay may puwang sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Kaya mula po sa lending yields hanggang sa pambili ng kape sa 5 milyong tindahan, ang utility po ni SHIB ay narito na. Kaya manatili pong alerto sa mga susunod pang balita mula sa Japan at sa mga ETF filings sa US. Ang landscape ng crypto ngayong taong 2026 ay mabilis na nagbabago. At si SHIB ay patunay na sa mundo ng digital assets, ang community power na sinamahan ng regulated identity ay isang formula para sa tagumpay. Kaya siguraduhin handa ang inyong mga wallets at laging mag-research ng mabuti bago pumasok sa anumang investment. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.